Hi, magandang araw. Si Miss Jan po ulit ito. Kumusta kayo dyan? Ayan, welcome po sa ating tambayan, ang ating tahanan. Mga kwento ni Miss J. Ngayon nga ay isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan. Pero syempre bago yan ay babati muna tayo sa ating mga avid listeners dyan. So hi po kay Ma'am Agnes Kapunpon, kay Janito Mananggite, kay Charlotte Ampuyas, kay Rayman Narag, and Janilyn Bregoli. Ayan, sabi pa niya, kakilig talaga yung mga story mo, Ma'am Jen. Natapos ko agad yung mga gawain ko. Always listening from Saudi Arabia. Ayan. And dito sa Philippines po, she's from Puerto Princesa. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Kaya naman syempre, wag na nating patagalin pa. Alam kong excited na kayo sa bagong kwento natin ngayong araw. At eto nga yung kwentong pag-ibig ni Stacy at ni Kino. Kaya naman kung handa na kayo ay tumutok na. Kung nakakamatay talaga ang inggit, siguro nakabulagta na ngayon si Casey. Nagdaos ng kasiyahan sa mansyon ang lolo Arnel niya dahil maganda ang ani. Pero hindi naman siya informed na party rin pala ito ng may mga asawa at jowa. Huy, bakit parang nanununtok ka dyan, be? Natatawang tanong ng kaibigan ni Stacy na si Rose. Sa gilid ni Rose ay ang jowa nitong sobrang possessive na nakapulupot ang kamay sa bewang nito na akala mo'y mawawala ang babae. Wala. Flat na sagot ni Stacy at napainom na lang ng alak. Talaga lang ha. Ang sama kasi ng tingin mo sa mga magkakasintahan dito ngayon eh. Tinapunan ng masamang tingin ni Stacy si Rose. Oo, masama talaga yung tingin ko sa kanila. At ikaw, kung hindi lang kita kaibigan, nasuntok na talaga kita. Saad niya sa kaibigan na tinawanan lang naman siya sa huli. Tawagin mo kasi yung mysterious husband mo at kayo naman yung maglampungan dito. Sambit ni Rose habang nilalambing ng nobyo sa tabi nito. That's the problem. I don't even know his face. Parang wala lang din akong asawa. Himutok pa ni Stacy at naparami ang inom ng alak. Sana hindi na lang ako pumayag sa fixed marriage na to. I mean, okay lang naman nung una kasi feeling ko malaya pa rin ako kahit na hindi ko talaga kilala yung asawa ko. But now, I take it back. Gusto kong makilala yung lalaking yun. Holo, nagdrama na. Medyo gulat na saad ni Rose. Hindi ito nagdadrama. Ang pangit lang kasi sa feeling na ikinasal ako sa lalaking never ko pa namang nakita sa tanang buhay ko. Bumuntong hininga si Rose. Gets kita. Ano ba kasing naisip ng lolo mo at kinasal ka sa lalaking nagngangalang, ano nga ulit yung pangalan niya? Rakim Del Mundo. Oh, ang pogi ng name niya ha. What if pogi rin pala siya sa personal? What if kamukha siya ni Dagul ng going bulilit? Doon na tuluyang napahagalpak ng tawa si Rose. Pati ang nobyo nitong tahimik lang ay napahalakhak na rin. Hindi naman siguro, be. Pero ang mabuti pa, kausapin mo na lang yung lolo mo about dyan. Yeah, right. Sasabihin ko sa kanya na gusto kong makilala ang lalaking yon. Or else what? Magpa-file ako ng annulment. Yun nga ang naging plano ni Stacy. Dahil matapos ang kasiyahan, ay tinungo niya ang study. Nagbabakasakali siya na nandoon pa ang lolo niya. Dahil bago ito matulog minsan, ay may inaayos itong dokumento tungkol sa negosyo nila. Nang makita siya ni Lolo Arnel, ay napatuwid ito ng upo. O apo, bakit gising ka pa? Tanong ng lolo niya. Ako dapat yung nagtatanong niyan, Lo. Bawal sa matandang magpuyat. Saad pa ni Stacy. But anyway, I'm not here para sermonan ka about dyan. Then, what is it? May sasabihin ka? Yes, Lolo. And it is about my husband. Bahagyang natigilan ang matanda, pero kalaunan ay tumanguri naman. What about your husband? I want to meet him, Lolo. Sabihin mo yan sa kanya. Dahil mukhang wala naman siyang bayag para magpakita sa akin. Sarkastikong saad pa ni Stacy. Tumaas ang kilay ng matanda.
Stacy, apo, your face is red. Uminom ka ba? Dapat matulog ka na. Nakainom ako pero alam ko po yung ginagawa ko. Please tell him, Lo. It's not that easy. Not that easy? I'm sure naman, hindi naman siya nahirapan nung pumirma siya ng marriage contract namin, Lolo. Hindi rin naman ako nangangain ng tao para hindi siya magpakita sa akin. Kaya please po, kasi kung hindi, what? Magfa-file ako ng annulment. I have enough money. Kayang-kaya kong gumastos ng malaki para dyan. Kung ayaw ng lalaking yan na maputol yung kasal namin sa papel, magpakita po siya sa akin. Good night, Lo. Wika ni Stacy at mabilis na tumalikod. Hindi na niya hinintay pa ang dapat na sasabihin ng matanda at dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Medyo nagkatama na ang alak na iniinom kanina kaya naman mabilis nakatulog si Stacy sa gabing yun. Nagising na lang siya kinaumagahan nang marinig ang tunog ng grass cutter sa bakuran nila. Ang aga-aga ang ingay. Inis na bulalas pa ni Stacy at napabangon na lang sa kama. Kahit tinatamad pa talaga, ay umalis siya doon at nag-ayos. Wala siyang trabaho dahil bakasyon naman nasa school. Isa siyang teacher at ngayon lang talaga siya nagkaroon ng matinong pahinga pero nadistorbo pa talaga. Manang, ang ingay naman nun. Sino ba yung nag-grass cutter sa labas? Hindi mapigilang tanong pa ni Stacy sa mayordoma nilang si Manang Remy pagkababa niya sa kitchen. Si Kino yon. Yung hinire na hardinero ng lolo mo para ayusin yung bakuran nyo. Sagot pa ni Manang Remy. Mga ilang araw po siyang mag-aayos dyan. Hindi ko alam, pero mukhang matatagalan eh. Kita mo naman, at nagtataasan na yung mga damo dyan. Mabuti na rin at matabas na agad bago pamugaran pa ng mga ahas. Napanguso na lang si Stacy at nang balingan ang bintana kung saan niya tanaw ang hardinero. Halos masamid siya sa kanyang sariling laway. Nakatingin na kasi ito at patungo na ang direksyon sa kanya. Papasok na siya sa loob ng bahay. Wow! Wala pa naman ako sa langit pero bakit may anghel na akong nakikita ngayon? Bungad ng hardinero pagkakita sa malapitan kay Stacy. Tumaas ang kilay ni Stacy agad. What the hell are you saying? Mataray niyang saad agad pero imbis na ma-offend, tinawanan lang siya ng lalaki. Ang expensive naman ng English mo, ma'am. By the way, highway. Ako nga pala si Kino. Ang bago at pogi niyong hardinero dito. Makikipag-shake hands sana ako kaso madumi yung kamay ko eh. Next time na lang. Nakangising, pagpapakilala pa ni Kino sa kanyang sarili. Yeah. Ang ingay ng grass cutter mo. Ganun talaga, ma'am. Hindi naman pwedeng i-mute yun, diba? Nanliit ang mga mata ni Stacy habang humahagalpak na lang sa tawa si Kino. And you think that's funny? Mataray pa niyang tanong. Mabilis na umiling si Kino. Hindi, ma'am. Pero wag po kayong masyadong nagtataray dyan. At bakit hindi? Sino ka para utusan ako? Boss mo pa rin ako kahit ang lolo ko yung nag-hire sa'yo. Alam ko naman po yun, ma'am. Kaso, mas lalo ka lang gumaganda sa paningin ko. Kapag ako na-fall yan, saluhin mo ako Malokong saad pa ni Kino. Hindi na lang nakaimik pa si Stacy. At ang mas hindi niya mapaniwalaan sa sarili, ay ramdam niyang nag-init ang kanyang pisngi. Hoy, namumula si ma'am. Kinikilig ka, no? Banat pa ni Kiko na akala mo talaga'y matagal na silang magkakilala ni Stacy. Oo, namumula ako. Kasi nakakainis ka. Pagpapalusot na lang ni Stacy. Diyan ka na nga. Tinalikuran na niya ang lalaki at nagmarch siya pabalik sa kanyang kwarto. Nang maisarado niya ang pintuan, napahawak siya sa kanyang dibdib nang maramdaman ang tila pagbilis ng tibok ng puso niya. Napailing na lang siya. Kakakilala niya lang sa lalaki, ganito na agad ang nararamdaman niya. You're out of your mind, Stacy. Bulong na lang niya sa kanyang sarili at bahagyang natigilan nang may naalala. But he's actually handsome. Napakagat na lang siya sa kanyang ibabang labi nang dumaan muli sa isip niya ang itsura ng lalaki. Mukha kasing bad boy ang datingan ni Kino. Kahit pawis kanina dahil galing sa ilalim ng sikat ng araw at may pagka madumi ang suot na damit at maong, ang lakas pa rin ang dating nito. Parang ang hasyendero ang datingan nito at hindi hardinero. Inilingan na lamang ni Stacy ang sarili. Basta,
Naiinis pa rin siya sa lalaking yun. Dahil bakasyon pa nga, umattend si Stacy ng birthday ng kaibigang si Rose kinabukasan. As usual, marami pa rin ang magkasintahan ang nandoon. Ang hindi lang inaasahan ni Stacy ay ang makita si Kino doon. Uy, Ma'am Stacy, ikaw pala. Natatawang saad ni Kino na siyang inarapan lang ni Stacy. Yeah, right. Oh, nagsusungit ka na naman. Ang mabuti pa, ikain mo na lang yan. Ay wait, hala, mauubusan na ako ng Shanghai. Natatarantang sambit pa ni Kino at dumiretso sa hapag at kumuha nga ng ilang piraso ng Shanghai. Nailing na lang si Stacy sa ginawa nito. Pero hindi niya namalayan ang pagtaas ng sulok ng labi niya. Naputo lang nang maramdaman ang pagbangga ng kung sino sa may balikat niya. Ano ba? Uy! Mapanuksong saad pa ni Rose na siya palang bumangga sa kanya. Bagay kayo nun. Muling umirap si Stacy. Kung ano-ano na yung mga sinasabi mo dyan, alam mo namang hindi pwede yan. I already have a husband. E paano kung wala? Pwede. Nag-init ang pisngi ni Stacy doon at matigas na umiling. Hindi pa rin okay. Actually, he's our new gardener. Unang kita ko pa lang sa kanya. Alam ko nang hindi ko agad siya magugustuhan. Talaga lang ha? Alam mo, nung tinitignan ko kayong mag-usap kanina, parang may spark. Spark na pinagsasabi mo dyan? Bahala ka nga. Humagikhik si Rose. Hindi mo pa ako binabati ng happy birthday. Happy birthday. Sana mabuhay ka ng matagal at mag-break na kayo ng jowa mo. Natatawang sambit na lang ni Stacy. Ang ilang mga bisita ay natawa na lang din nang simangutan siya ni Rose. So far, hindi naman siya kinulit ni Kino doon. Hindi sa nag-e-expect siyang kukulitin siya nito pero nararamdaman niya kasing pasulyap-sulyap ang lalaki sa kanya. Lalo na nang magkayayaan na mag-inuman ang mga kalalakihan doon. Nang gumabi na, tsaka nagpaalam si Stacy na uuwi na. Sure kang hindi ka na magpapahatid, be? Nag-aalalang tanong pa ni Rose. Hindi na, at saka walking distance lang yung bahay namin sa inyo. Ano ka ba? Sure ka ha? Alam mo naman pwedeng ipahatid na lang kita, hindi na talaga. Kayang-kaya ko na. Marami kang bisita doon. Asikasuhin mo na lang sila, okay? Oo na. Ingat ka ha. Yes. Happy birthday ulit. Sana magustuhan mo yung gift ko. Nakangiting sambit lang ni Stacy bago tuluyang nagpaalam at tumalikod na nga pa uwi. Nasa kalagitnaan siya ng paglalakad nang biglang may sumabay sa kanyang lalaki. Tindig at tikas pa lang nito. Agad niyang nakilala na si Kino yun. Sinusundan mo ba ako? Tanong agad ni Stacy. Oo ma'am, sinundan talaga kita. Mahirap na. What? Mahirap na? Anong ibig mong sabihin doon? Mahirap na at baka may makita ka pang ibang lalaki dyan. Maagawan pa ako. Doon tuluyang napatigil si Stacy sa paglalakad at binalingan si Kino ng ngiti-ngiti. That's not funny. Okay lang ma'am, hindi naman ako nagjo-joke eh. Tila bali walang sambit nito. Napabuga na lang ng malalim na hininga si Stacy. You know what? Hindi ko alam kung bakit ka hinire ni Lolo as our hardinero eh. Ngayon lang ako nakakita ng hardinero na pinipiloso po yung amo. Oh, chill. HB ka na naman agad, ma'am. Saad ni Kino at itinaas pa ang dalawang kamay na akala mo'y sumusuko. Pero totoo naman kasi yung sinabi kong sinundan talaga kita, ma'am. Gusto ko masigurado na makakauwi ka ng safe. Inirapan niya lang ang lalaki at nagtuloy-tuloy na sa paglalakad. Ngunit hindi pa man din siya nakakalayo. Nagulat na lang si Stacy nang may babaeng bigla na lamang akmang susugod sa kanya. Pero mabilis siyang naprotektahan ni Kino at siyang sumalo sa mga kalmot na dapat para sa kanya. Walang yakang babae ka? Teacher ka ba talaga? Ibinagsak mo yung anak ko eh! Ang tali-talino nung bata! Bulyaw pa ng babae. Agad na nakilala ni Stacy ang babae. Ina yon sa isa sa mga top students nila sa eskwelahang pinagtuturuan niya. Anong karapatan mong gawin yon ha? Porket apo ka ni Don Arnel, aabusuhin mo yung impluensya niya? Akala mo walang may kakayahang magreklamo, masyado kang mapagmataas, kaya walang nagkakagusto sa'yo eh. Mali po kayo dyan. Sabat bigla ni Kino na siyang kinagulat ni Stacy. Gulat pa rin siya sa panunugod ng babae sa kanya, pero mas nagulat siya sa pagsali ni Kino sa usapan. Hindi po totoong walang nagkakagusto kay Ma'am Stacy. At sino ka naman? Wala akong pakialam sa'yo. Sa babaeng nasa likod mo ako may pake dahil masyado nang lumalaki yung ulo. Ipapakulong ko yan.
Hindi na nakatiis pa si Stacy at sumabat na. Mawalang galang na lang po nakikilala ko po kayo. Mama po kayo ni Gwen at ikinalulungkot ko pong sabihin na ang bababa po ng markang nakuha niya sa exam at quizzes sa klase. Binigyan ko naman po siya ng chance pero siya po yung hindi gumagawa. Hindi na natuloy pa ni Stacy ang sasabihin dahil talagang sumugod na ang babae. Pero wala siyang maramdamang sakit sa katawan dahil niyakap siya ng mahigpit ni Kino. Ito ang napapaigik sa sakit dahil sa bigat ng hampas ng babae. Tumigil lang ito nang dumating na ang ilang tanod at kinausap ito. Doon lang tuluyang nakampante si Stacy. Naglakad sila pa uwi ni Kino at hindi na inalmahan pa ni Stacy yon. Natanto niya na kung wala ito, baka talaga napuruhan siya. Salamat nga pala. Halos pabulong na sambit ni Stacy kay Kino. Ano yun Ma'am Stacy? Hindi ko narinig eh. Pakiulit nga. Malokong saad pa ni Kino at bahagyang nilapit ang tenga. Ang sabi ko, ang bingi mo naman. Asik pa ni Stacy sa lalaki na tinawanan lang din naman siya. You're welcome, ma'am. Pero pasensyahan na lang. Hindi libre yung pag-ala knight and shining armor ko sa'yo kanina. Nakasingit na sambit ni Kino. What do you mean? Hindi libre? May bayad yun. Isang kiss lang naman. You're out of your mind. Malakas na napahalakhak lang si Kino. Biro lang, ma'am. Pero pwede namang totohanin. Promise, hindi ako papalag. Umiling na lang si Stacy sa lalaki bago magtuloy-tuloy ng lakad. Ilang saglit lang, narating na nila ang bahay nila Stacy. Nagkahiwalay na sila ng gabing yon and for some reason, hindi sobrang iritado si Stacy kay Kino sa araw na yon. Siguro dahil niligtas siya nito sa sumugod na mama sa kanya. At syempre ayaw ni Stacy na magkaroon siya ng utang na loob, kaya naman sa sumunod na araw, nagluto si Stacy ng merienda para sa lalaki. Para kanino ba yung niluluto mo, mama? Hindi mapigilang tanong pa ni Manang Remy kay Stacy nang makita niya itong nagluluto sa kitchen. Kay Kino po. Nag-aalangang sagot niya. Talaga? Naku, matutuwa ang batang yon. Lalo na't ikaw pa talaga ang personal na nagluto, ha? Type na type ka nun, ma'am. Mai-inspire na naman yun magtrabaho sa hardin. Nag-init lang ang pisngi ni Stacy at mas nag-focus pa sa kanyang ginagawa. Si Manang talaga. Umalis din naman ang matanda dahil may iba pa itong aasikasuhin. Si Stacy naman ay nagpatuloy sa ginagawa. Wala namang espesyal sa kanyang niluto. Shanghai lang naman. Ibibigay niya ito kay Kino mamaya para quits na sila. Yun lang. Nang matapos magluto si Stacy, ay nagtimpla na rin siya ng juice. Lumabas siya kalaunan bitbit ang merienda para ibigay kay Kino. Naabutan niya ang lalaking nagbubungkal ng lupa. Pero natigilan din siya nang mapansin ang presensya ni Stacy. Lumapit pa ito agad at siya na yung nagbitbit ng plato at pitsil dito. Naku ma'am, talagang nag-abala pa kayo Tumatawang saad pa ni Kino. Pero gusto ko yan, inaasikaso't pinapakain ako ng misis ko. Umirap agad si Stacy. Misis ka dyan. That's your merienda para quits na tayo. Quits? Yes. Remember you helped me last night? Ayoko namang magkaroon ng utang na loob sa'yo, no? Napahalakhak si Kino bago sila naupo sa ilalim ng malagong puno ng mangga sa may malaking ugat nito. Hindi niya sigurado kung natural bang amoy ni Kino yon pero mabango talaga siya kahit pawisan. Ano to? Tanong bigla ni Kino. What? Hindi mo yan alam? Hindi makapaniwalang tanong pa ni Stacy. Syempre naman alam ko yan. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Ano yan eh? Hindi alam ni Stacy pero natatawa siya sa tila pagpapanggap ni Kino na alam ang pagkain kahit hindi naman. Bibingka, sagot ni Stacy. Oo tama, ang galing. Talagang humagalpak pa si Kino at ngayon ay tila nahiya na. You know what? There's nothing wrong naman kung hindi mo alam itong pagkain na to. It's strange pero I won't judge you. Talaga ma'am? Hindi ka pala judger Of course not. So kapag sinabi kong gustong-gusto kita, hindi mo ako huhusgahan agad. Hindi mo sasabihin na hindi ko dapat ito nararamdaman kasi hardinero lang ako tapos ikaw, may narating ka sa buhay. Kumunot ang noo ni Stacy doon. Hindi niya alam kung ano yung uunahin niyang pansinin. Ang sinabi ba ni Kino na gusto niya ito? O yung pagiging judger niya? Pero biglang humagalpak ng tawa si Kino. Etsos lang yun ma'am. Baka maniwala ka Happy crush lang talaga kita. Bigla nitong sabi. Laglag lang yung panga ni Stacy doon. Whatever. Asik niya sa lalaki.
Siguro yun yung naging simula ng pagiging close nila ni Kino. Maloko lang talaga ito pero talagang kahit papano naman ay may sense kausap. Isinisingit lang nito minsan ang nararamdaman nito sa kanya bilang crush daw siya nito. Hindi gaanong naniniwala si Stacy na crush siya ni Kino kasi syempre, ngayong unti-unti niya itong nakikilala. Parang personality talaga nito ang makipagbiruan. At kahit talaga corny minsan ang mga biro nito, natatawa na lang talaga si Stacy. Ilang araw bago magpasukan ulit, na busy si Stacy sa brigada eskwela. Syempre kinailangan niyang pumunta sa school para tumulong maglinis at magpinta. Ang hindi inaasahan ni Stacy, dumating bigla si Kino. Hi ma'am! Agad na bungad ni Kino pagkasilip sa classroom na inuuko pa ni Stacy. Kumunot ang noo ni Stacy. Kino? Why are you here? Takang tanong niya. Tutulong ako ma'am. Itinaas ni Kino ang hawak na pintura. Ha? But what about your work sa garden sa bahay? Konti na lang naman yung tatapusin ko doon ma'am. Yakang-yaka ko na yun. Really ha? Pero is it really okay with you? Wala ka bang ibang gagawin? Wala ma'am, boring kasi dun sa garden nyo kaya pumunta ako dito. Patapos na eh. Tumaas ang kilay ni Stacy. At bakit naman boring, Aber? Kasi wala ka dun eh. Miss ko na yung bibingka mo. Wala man lang paligoy-ligoy na saad ni Kino. Agad na naramdaman ni Stacy ang pag-iinit ng kanyang pisngi dahil doon. Hindi siya kinilig, hindi talaga. Ewan ko sa'yo, mag-start ka na lang kaya sa pagpipintura dyan. Nagtataray na saad pa ni Stacy upang maiwas ang mukha sa lalaki. Mahirap na at baka asarin siya nito na kinikilig siya dahil sa pamumula ng kanyang pisngi. Malaking bagay na talaga na nandito si Kino ngayon. Mabilis na tapos si Stacy sa paglilinis at pagpapaganda ng room. Wala kasing parents na pumunta sa klase niya. Nakakapagod pero ayos lang dahil nandito naman si Kino. Thank you for today, Kino. Sincere na sabi ni Stacy nang palabas na sila ng school. Wala nang gaanong tao kasi nauna na yung iba kasi maaga silang natapos. Kumpara ba naman sa kanilang dalawa ni Kino? Thank you. May bayad yun ma'am. Natatawang sambit ni Kino. Anong bayad? Kiss. Sa kanya sa biro nito dahil yun naman yung sinusumbat nito minsan. Kiss? Pwede pero sana bonus na lang yun. Ang gusto ko ngayon ay kumain. Nagugutom na ako ma'am. Napahagikik si Stacy. Okay, ililibre kita. Saan mo ba gustong kumain? Tanong niya sa lalaki. Sa ano? Sa fast food na bago dun sa sentro. Yung may bubuyog na mascot. Tuluyan nang napahagalpak ng tawa si Stacy. You mean Jollibee? Naluluhang tanong niya sa tawa. Oo, bago yun eh. Gusto kong subukan. Okay, sure. Let's go there together. Bago lang kasi yon sa kanila kaya naman hindi familiar gaano si Kino doon. Pagkarating sa fast food na restaurant na yon ay namamangha na lang si Stacy sa reaksyon ni Kino. Pati nang umorder na sila ay parang hindi pa rin makapaniwala ang lalaki. Nagtagal tuloy ang titig ni Stacy kay Kino nang hindi pa rin nabubura ang ngiti sa labi. Paano kaya kung si Kino na lang yung napangasawa niya? Hindi naman mapili si Stacy sa lalaki. Gusto niya ng taong magpapasaya sa kanya. Bonus na lang din yung itsura ni Kino kasi gwapo ito at matangkad. Hindi na masama dahil masipag din naman ito kaya hindi malabong magiging successful din ito sa buhay soon. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin ma'am? Nafo-fall ka na sa akin oh. Pang-aasar na sabi pa bigla ni Kino kaya napairap na lang si Stacy. Ewan ko sa'yo. Mukha ka kasing ewan dyan eh. You eat your food like a toddler. Ha? Bago pa makapag-react si Kino, kinuha na ni Stacy ang tissue sa gilid ng plato nila at pinunasan ang labi ni Kino na may mansya ng sauce galing sa kinain nitong spaghetti. There, okay na. Saad ni Stacy sa lalaki pero mukhang natulala na lang ito. Hey Kino, natulala ka na dyan eh. Para kasing namaligno na ito na nagtagal ang titig kay Stacy. Wala lang ma'am. Ang ganda nyo kasi lalo eh. Sambit na lang ni Kino. Sira. Tinapos na nilang kainin ang pagkain nila. After nun ay nag-take out na ng madami si Stacy na puro chicken at rice. Tinulungan naman siya ni Kino sa pagbubuhat nun. Pagkalabas ay sumakay sila sa tricycle at sinabi ni Stacy na daan muna sila sa malapit na park kung saan minsan tumatambay si Stacy with Rose. Pagkarating doon, agad na sumalubong ang ilang mga stray dogs kay Stacy. Agad namang binuksan ni Stacy ang mga pagkain na in-order niya. Hey there, little cutie pie! Maliit ang boses na sabi ni Stacy sa isang aso na tila nagdadalawang isip.
Here, may pagkain ako dito. Huwag kang matakot. Sumunod naman yung aso at lumapit kay Stacy. Napangiti na lang siya at hinaplos-haplos ang ulo nito. Ginagawa mo ba to lagi, ma'am? Tanong pa bigla ni Kino. Sometimes. Mahal ko kasi yung mga aso eh. If only I can adopt every one of them. Hindi kasi pwede sa bahay kasi allergic si Lolo. But I used to own a dog before. Pero secret nga lang. Talaga? Yup, I love dogs not because they're loyal. I love them kasi iba yung comfort na binibigay nila sa tao eh. Ako, kahit saglit ko lang nakasama yung aso ko noon na si Fifi. Sobrang saya ko na noon. Sana lahat ng tao ganun din. Hindi naman lahat. Kaya nga, that's why kapag may isang tao na talagang nagmahal sa akin ng totoo at mananatili sa tabi ko, hindi ko na yun papakawalan. Pero mukhang malabo eh. Bakit naman malabo, ma'am? Doon natigilan si Stacy. Malabo naman kasi talaga kasi nga hindi nga nagpapakita ang asawa niya. Gusto niyang matutunan itong mahalin at ibigay lahat ng kaya niyang ibigay dito. Pero hindi naman ito nagpaparamdam man lang sa kanya. Nang mapatingin si Stacy kay Kino, nagulat siya ng bahagya kasi parang may kakaibang ekspresyon sa mukha nito na hindi niya mapangalanan. Na para bang may nasabing mali si Stacy. Wala, let's just go. Gumagabi na eh. Ayon na lang ni Stacy kay Kino. Sabay din silang umuwi ng gabing yon. Hinatid ni Kino si Stacy sa bahay nila bago rin ito umalis. Inalok pa ni Stacy ang lalaki na magstay na muna saglit, pero tumanggi na ito kaya hinayaan na lamang niya. Agad naramdaman ni Stacy ang pagod ng gabing yon, kaya matapos maglinis ng katawan, natulog din kaagad siya. Kinabukasan, maagang nagising si Stacy. Pagbukas niya ng bintana sa kanyang kwarto, tila otomatiko na hinanap ng mga mata niya si Kino na nag-garden. Nakita niya ito na naghihila ng wheelbarrow at tila may nagmamando sa kanyang tao sa silong. Si Lolo? Pabulong na lang na tanong ni Stacy sa sarili habang inaaninag ang taong kasama doon ni Kino. Tila masaya ang Lolo Arnel ni Stacy. Mukhang kinakausap nito si Kino at may usapan silang tila nakakatawa dahil sabay din silang napapahalakhak. Kumunot ang noo ni Stacy. Close pala sila? Muli niyang tanong sa sarili bago tuluyang nag-ayos at nagpalit ng komportableng damit. Ilang saglit lang, hindi na nakapagpigil pa si Stacy na puntahan si Kino at Lolo Arnel niya sa hardin. Agad siyang namataan ng dalawa. O apo, bakit ka nandito? Mainit to, baka masunog yung balat mo. Saad ng kanyang Lolo Arnel. Si Lolo talaga? Napaka-OA. Nag-sunscreen naman ako no kaya don't worry. Sagot niya sa matanda bago bumaling kay Kino na nakatitig na pala sa kanya habang bahagyang hinihingal. Marahil napagod sa paghila ng wheelbarrow na may tambak na mga naglalakihang damo. Good morning, ma'am. May dala ka bang ring light? Tanong ni Kino. Ha? Bakit naman ako magdadala nun? Nagliliwanag kasi yung ganda mo eh. Malakas na napahalakhak si Lolo Arnel. Tinapik-tapik pa nito ang balikat ni Kino na siyang kinalito lalo ni Stacy. Bakit naman kasi parang close na close yung dalawa? Kasi sa pagkakaalam ni Stacy, kaka-hire lang naman ni Lolo Arnel kay Kino. Kung makaasta naman yung matanda, parang matagal na silang magkakilala. Nice pick-up line, iho. Sana nasabi ko rin yan sa asawa ko nung araw. Ang kaso, wala pang ring light sa panahon ko nun eh. Sambit ni Lolo Arnel. Okay lang po yun, sir. Pero dapat imbis na ring light, ang ginamit niyo na lang nun, gasera. Sagot pa ni Kino na ikinahagalpak ng tawa ni Lolo Arnel. Lolo, kumalma ka nga. Baka mamaya malagutan ka ng hininga dyan sa kakatawa eh. Sermon agad ni Stacy sa matanda. Di ayos yun, apo. Makakasama ko na agad yung lola mo. Napailing na lang si Stacy. Ang pangit din minsan ang humor ng lolo niya. Sinamaan niya tuloy ito ng tingin bago nag-march siya papasok sa bahay ulit. Hindi pa sila nagkakausap ng lolo niya about sa annulment na panakot niya kung hindi magpapakita ang asawa niya. Pero kahit masama ang loob dito, ni Stacy, ayaw naman niya na iwan siya nito. Si Lolo Arnel na lang yung meron siya. Maagang kinuha ng Panginoon ang mga magulang niya dahil sa isang aksidente. Tapos yung lola naman niya, namatay dahil sa cancer. Yun ang isa sa mga nagtulak noon kay Stacy na pumayag sa fixed marriage para may kasama siya. Ayaw niyang naiiwan. Ayaw niyang walang katuwang. Masakit man yun sa parte niya pero yun yung totoo na kinakatakot niya. Pero parang wala ring silbi. Tinataguan naman siya ng asawa niya.
Mas nainis si Stacy sa kaisipang yon, kaya naman hindi na siya lumabas pa dahil nawala na siya sa mood. Hindi na niya binigyan ng meriendang bibingka si Kino. May nakalimutan ka yata, ma'am. Sulpot naman ni Manang Remy sa tabi ni Stacy. Ha? Anong nakalimutan naman yan, Manang? Yung bibingka daw ni Kino. Hinahanap niya eh. Hindi nga siya nagmerienda ngayon eh. Kumunot ang noo ni Stacy doon. Sumulpot naman bigla yung isang kasambahay na mas bata na si Ate Baby. Ano bang meron sa bibingka mo, ma'am, at hinahanap-hanap ni Kino? Gusto ko ring itry gawan siya. Humahagik-hik na sabat pa ni Ate Baby. Halatang kilig na kilig. Tila nangasim naman yung ekspresyon ni Stacy doon. Wala no. Tumaas yung boses nito ng bahagya. Sure ba, ma'am? Kasi kapag nalaman ko talaga yung sekreto mo dyan, gagawan ko talaga yung si Kino. Abat aaraw-arawin ko din yan. Parang hindi naging maganda ang dating nun kay Stacy. Sinimangutan niya tuloy si Ate Baby. Mabuti na lang at umalis na rin ang mga ito. May kailangan pa daw na gawin. Nang mag-isa na lang si Stacy, parang may humaplos sa puso niya nang malaman na hindi pa kumakain si Kino. Kaya naman nagluto siya ng simpleng turon at juice ulit bilang merienda nito. Masyado na siyang matatagalan kapag bibingka ulit. Dinala ni Stacy ang merienda kay Kino. Wala na doon ang lolo niya. Marahil nasa opisina ni nito ang matanda kaya mag-isa na lang ulit si Kino doon. Kino, o ma'am, akala ko nakalimutan mo na ako eh. Kakamot-kamot sa likod ng ulong saad ni Kino. Tamang-tama, gutom na ako. Sira ka kasi, pwede ka namang magsabi kina Manang ng kakainin mo dito. Para hindi ka na sana nagugutom dyan. Iba pa rin kapag galing sa'yo eh. Pero wow, ibang pagkain ngayon ah. Turon, gusto ko yan. Napangiti na lang si Stacy. Hinayaan na lamang niyang lantakan yun ni Kino dahil talagang gutom na nga ito. Ang sarap, ma'am. Pero hindi naman sa pagmamalabis, no? Pero gusto ko ikaw lagi yung magluluto ng merienda ko. Saad bigla ni Kino matapos uminom ng juice. Wow binigyan mo pa ako ng ekstrang trabaho. Kunwaring pagtataray ni Stacy. Hindi naman, ma'am. Ewan ko ba, parang may magic sa luto mo lagi. Nasasarapan ako lalo eh. Kung makapagsalita ka naman dyan, parang lagi ka na dito ah. Patapos na tong trabaho mo dito sa hardin ha. Remind lang kita. Oo, patapos na. At wag kang mag-alala, ma'am. Mas makikita mo pa itong gwapo kong muka nang mas matagal dito sa mansyon nyo. What do you mean? Inalok ako bilang driver ng lolo nyo. Aalis na daw yung driver nyo dito eh. Pero, ayos no? Hindi alam ni Stacy pero talagang natuwa din siya. Kasi ibig sabihin noon, mas matagal na niyang makikita at makakasama si Kino. Uy, si ma'am gustong gusto. Bet na bet yung idea na lagi akong nakikita. Pang-aasar pa ni Kino at tinusok pa ang tagiliran ni Stacy. Stop it! Saway ni Stacy pero talagang tinuloy pa rin ni Kino yon. Sa huli, napahagikik na lang din siya sa sobrang kiliti. Nang natapos si Kino, hindi na muna umalis si Stacy doon. Tumambay siya saglit sa ilalim ng puno kasama si Kino dahil masarap din naman sa pakiramdam ang preskong hangin. Kino, what do you really feel about me? Wala sa sariling sambit ni Stacy. Ano sa tingin mo, ma'am? Tanong ni Kino at sinalubong din ng malalim na tingin si Stacy. Nagkatitigan silang dalawa at bumilis ang tibok ng puso ni Stacy. Lalo pa nang mawala ang tilang ngisi sa labi ni Kino at sumeryoso ito. Aminin man sa hindi ni Stacy, tila mas gumwapo sa paningin niya si Kino. Ngayong walang kangiti-ngiti sa labi. Hanggang sa unti-unti na lang inilapit ni Kino ang labi sa labi ni Stacy. Sobrang lapit na kaunti na lang maghahalikan na sila. Pero agad na umiwas si Stacy. Parang nabuhusan siya ng malamig na tubig nang may mapagtanto. Hindi pwede to. Nakatali pa rin siya sa asawa niyang hindi nagpapakita sa kanya. Kaya kung ano man itong nararamdaman na niya kay Kino ngayon, hindi talaga pwede. I'm sorry. Nasabi na lang ni Stacy, pero ngumiti lang si Kino sa kanya. Ba't ka naman nagsasorry, ma'am? Wala ka namang ginagawang masama. Napakagat sa ibabang labi si Stacy at napatayo na lang sa kaninang inuupuan niya. Balik na ako sa loob. Paalam niya sa lalaki. Hindi na hinintay pa ang naging tugon nito. Sinubukang umiwas ni Stacy kay Kino. Lalo pa nang sumapit na ang pasukan kasi yun naman talaga ang dapat na gawin niya. Lalo pa at ramdam niya sa sarili na nahulog na ang loob niya sa lalaki. Kaya bago pa mas lumalim at malunod siya, puputuli na lang niya agad. Maagang umuwi si Stacy galing eskwelahan kasi first day pa lang naman ng klase at wala pa talagang formal na diskusyon. Umakyat na siya sa kwarto pero bago siya pumasok, nadaanan niya ang study na bukas ang pintuan.
Nasilip niya sa loob noon ang lolo niya at si Kino na nag-uusap. Kuryusong lumapit doon si Stacy. Hindi niya alam pero tila may nagtulak sa kanyang makinig sa usapan ng dalawa. You see, my granddaughter is such a smart woman. Kaya naiintindihan ko kung bakit siya umiwas sa'yo nitong mga nagdaang araw. Because that's the right thing to do for her. Pero alam naman po nating pareho na walang mali doon. I know, Iho. Pero don't you think that it's already time for you to introduce yourself to Stacy? Kasi nananakot siyang magpa-annulled, Iho. At alam kong sa ngayon, ayaw mo nang mangyari yon. Kahit hindi mo sabihin, alam kong napapalapit na ang loob mo sa apo ko. So what's stopping you? Ang totoo po niyan, natatakot ako. Kasi baka hindi niya ako matanggap. Na baka isipin niyang sinadya ko ang lahat. Gusto ko lang naman po siyang makilala ng mas malalim eh. You see, we started the wrong way po. Nagpakasal kami nang hindi man lang nagkikita. Nagkapirmahan na lang basta ng dokumento. Bumuntong hininga si Lolo Arnel. Rakim, I get your point. Pero hindi pwedeng nakatago ka na lang lagi. Hindi pwedeng takot ka na lang. Na hanggang dyan ka na lang. Hindi na natapos pa ni Lolo Arnel ang dapat na sabihin dahil may naramdaman na itong kalabog sa may pintuan kung nasaan si Stacy. Nabitawan pala nito ang hawak na bag nang hindi man lang niya namamalayan. Agad na bumulatay sa mukha ng dalawang lalaki ang gulat. Apo, kanina ka pa ba dyan? Halatang kabadong tanong pa ni Lolo Arnel. Tumango si Stacy sa kabila ng pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata. Hindi naman, Lo. Sapat lang para malaman ko kung ano ba talaga yung tunay na pagkatao ng kausap nyo. Malamig na saad nito bago balingan si Kino. O Rakim pala sa totoong buhay. Hindi naman tanga si Stacy para hindi mapagtagpi-tagpi lahat. Si Rakim na kausap ng Lolo Arnel niya ay ang Rakim na pinakasalan niya. Mas lalo lang rumehistro ang lahat kay Stacy. Niloko siya. Hindi pala Kino ang isang simpleng hardinero lang ang nakakasalamuha niya sa mga nagdaang araw. Ma'am, magpapaliwanag ako. Sabi pa ng lalaki at sinubukang lumapit pero umatras si Stacy. Don't. No need. Whoever you are, Kino or Rakim del Mundo. Damn you. Pinaglaruan mo ako. Is it fun na makita kong paniwalang paniwala sa front mong maging isang hardinero? Bakit? Because you got no balls to show the real you. Duwag ka. Duwag. Natigilan si Rakim doon. Napatingin na lang siya sa ibaba pero kalaunan ay napatango na lang din sa huli. Yeah, tama ka. Duwag na ako. Sang-ayon nito na halos pabulong na boses. Napailing na lang sa sobrang disappointment si Stacy bago tuluyang tumalikod at umalis doon. Mabilis siyang tumungo sa kanyang kwarto at hinayaan ang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Ang asawa niya pala na never niyang nakita. Nasa paligid lang pala. Malapit na malapit lang pala sa kanya. Si Kino pala at si Rakim del Mundo ay iisa. Parang panaginip lang ang lahat kay Stacy. Napagtanto niya na nagigilty siya sa lahat. Nagigilty siya dahil nakakaramdam siya ng kakaiba sa Kino na hardinero na lagi niyang nakakasalamuha. Pero it turns out, wala palang mali sa nararamdaman niya. Dahil si Kino pala ang asawa niya. Ang asawa niyang walang balls. Kahit na masama ang loob, pinilit pa rin gumising ng maaga ni Stacy para pumasok sa eskwelahan. Nagulat nga lang siya nang makita ang kanyang lolo na nagkakape sa living area. Lalagpas lang sana si Stacy kasi masama pa rin yung loob niya. Pero nagsalita bigla ang matanda. What? Iiwasan mo na rin ako, apo? I'll be late na po sa klase ko, lolo. It's only 6:15 in the morning, iha. 7:15 pa yung flag ceremony sa school. Alam kong nagtatampo ka rin sa akin. Baka iniisip mo na ngayon na nakipagsabuatan ako sa asawa mo sa pagpapanggap niya. Gano'n naman po talaga, lo, diba? It seems like that. Kung alam mo lang, against din naman ako sa idea niya. Pero I had to, sweetie. So okay lang sa inyo na lokohin niya ako, lo? Alam niyo naman po na gusto ko na siyang makita kasi parang wala naman siyang plano tungkol sa marriage namin. Tapos malalaman ko nakakasama ko naman pala siya dito lagi. Rakim has his own decision, sweetie. Kung bibigyan mo lang siya ng pagkakataong magpaliwanag. I don't know, lo. Kasi sa totoo lang, naiinis pa rin ako sa kaduwagan niya. Muling napabuntong hininga ang matanda.
I can see and feel that, Apo. Pero sana, kapag handa ka na, papakinggan mo na si Rakim. Tumango na lang si Stacy sa lolo niya. Umalis siya sa bahay nila at nagtungo na sa school. Inabala na lang niya ang kanyang sarili sa mga gawain bilang guro. Kahit papano, nawala naman sa isip niya ang mga nangyari. Pagka-uwi niya kinahapunan, nakita niya ang pamilyar na kotse sa harap ng school. Wala nang masyadong estudyante sa oras na yon dahil nagsiuwian na. Bumaba ang driver ng sasakyan nila pero natigilan na lang si Stacy nang makita kung sino ang nag-drive. Si Rakim lang naman. "Ma'am, sakay na." Saad ng lalaki at pinagbuksan siya ng pintuan. "Bakit ka nandito? Where's our driver?" "Di ba't nakwento ko naman sa'yo na hinire ko ng lolo mo bilang driver? Tapos na yung trabaho ko bilang hardinero nyo." "Yeah, I know." Tila nawawala na ng pasensyang sagot ni Stacy. "But you know pretty well na hindi ka sa ganito nababagay. You're a Dalmundo, for Pete's sake." "Pero ito yung gusto ko. Kasi mas napapalapit ako sa'yo." "Talaga lang ha? Ngayon mo lang naisip yan after our years of marriage na hindi ka nagpapakita sa akin kahit ni anino man lang." Doon na natigilan ang lalaki at hindi na nakapagsalita pa. "Halika na. Umuwi na tayo. Gumagabi no," sabi pa nito. Napabuga na lang ng malalim na buntong hininga si Stacy. Ayaw man niya sa totoo lang pero wala naman siyang choice. Baka hindi siya makauwi kapag hindi pa siya sumakay sa kotse. Kaya kahit labag sa loob niya, hinayaan niyang si Rakim ang maghatid sa kanya pauwi. Pagkarating nila sa bahay ay agad na bumaba si Stacy. Hindi man lang hinintay na pagbuksan siya ng lalaki. Pero bago pa man siya makapasok, tinawag siya muli ni Rakim. "Stacy." Unang beses yun na tawagin siya nito sa kanyang pangalan. At iba ang hatid na pakiramdam nun sa babae kaya naman tila napako na lang siya sa kanyang kinatatayuan. "Maghihintay ako kung kailan ka handang makinig sa akin." Pagpapatuloy pa ni Rakim pero hindi na sinagot pa ni Stacy at nagtuloy-tuloy na sa loob ng bahay. Sumapit ang araw ng Sabado na hindi pa rin kinikibo ni Stacy si Rakim. Patuloy lang din naman ito sa paghatid at sundo sa kanya. Sa gabi ring yon, napansin ni Stacy na hindi umaaligid sa kanya ang lalaki. Kaya hindi niya mapigilang magtaka. "Hinahanap niyo po ba si Kino, ma'am?" Tanong bigla ni Ate Baby kay Stacy nang napadpad ito sa kusina. "Hindi pagsisinungaling pa ni Stacy. "Asus? Pero kahit wala po kayong pake, nasa isa sa mga guest room po siya ngayon. Paniguradong may hangover dahil nagkainuman sila ng lolo niyo kagabi." Saad ni Ate Baby. Mali. Siya lang pala yung uminom kaya ayun tumba." "Thanks Ate Baby, kahit walang nagtatanong." Saad ni Stacy. Humagikhik lang naman si Ate Baby. Ikaw talaga ma'am. Ang lakas mambasag." "Pero gusto niyo po kayo na po yung maghatid nito sa kanya. Sinabihan kasi ako ng lolo niyo kanina na dalhan siya ng pagkain at gamot para sa hangover niya." Bumaba ang tingin ni Stacy sa hawak ni Ate Baby. May bitbit itong tray na may pagkain at sa gilid nun ay may tableta nga ng gamot. At hindi alam ni Stacy kung bakit niya kinuha yon kay Ate Baby. Humagikhik na lang si Ate Baby na lumayo sa kanya. Napailing na lang si Stacy bago tinungo ang guest room. "Baliw ka talaga, Stacy." Bulong na lang ni Stacy sa kanyang sarili dahil bakit ba naman niya kinuha ang trabahong dapat kay Ate Baby? Dahil ba ayaw niya na itong mag-alaga kay Rakim? Pati siya nailing na lang din sa pinagagawa niya. Kumatok si Stacy sa pintuan pero walang sumagot. Binuksan niya yon at kalaunan ay bumungad sa kanya ang lalaking tila nakatulala sa kawalan. Halatang kagigising lamang. "Mag-breakfast ka na." Maliit ang boses na sabi ni Stacy kaya agad na napatingin sa kanya ang lalaki. "Nandito ka ba talaga? Hindi ka basta epekto lang ng hangover ko?" Tanong pa ni Rakim. "Oo. Pero para ihatid lang tong pagkain mo kasi may hangover ka daw. Kaya kain ka na at nang makaalis na ako." Inilapag na niya ang tray sa may side table at tatalikod na sana. Pero mabilis na nakatayo si Rakim at niyakap na lang siya mula sa likuran. Agad na napasinghap si Stacy doon. Ramdam niya ang init ng katawan ng lalaki. At ang kagustuhan nitong wag siyang pakawalan. "I'm sorry. Maling-mali ako. Sorry kung duwag ako. Sorry kung natakot ako. Sorry kung pinili kong magpanggap." Unti-unting humarap si Stacy sa lalaki at pinagmasdan ito sa muka. Nagulat pa siya nang makitang nanunubig na ang mga mata nito na mukhang papaiyak na. "Bakit mo nagawa yon?"
Bakit mas pinili mong magtago sa akin? Tanong pa ni Stacy. Willing ka na bang makinig sa akin? Malambing na tanong pa ni Rakim. Hindi alam ni Stacy pero unti-unti siyang napatango. Namalaya na lang niya ang sariling nahila ni Rakim na naupo sa dulo ng kama at tumabi din ito sa kanya. First of all, gusto kong magpakilala sa iyo ng personal. My name is Rakim Del Mundo. Yung ibang relatives ko tinatawag akong Kim or Rak. Pero alam mo kung ano yung pinakagusto ko talaga na tawag sa akin? Panimula ni Rakim. Ano? Kino. Gustong gusto ko yung nickname ko na yun kasi mismong ang stepmom ko yung nagtatawag sa akin ng ganun. Tumango si Stacy. Siguro nagwa-wonder ka kung bakit sinasabi ko yun, no? Nakangiting tanong pa nito. Well, kasi mahal ko yung stepmom ko kumpara sa biological mom ko. Why? Kuryusong tanong ni Stacy. Kasi yung stepmom ko inaalagaan ako at minahal ako kahit hindi ako galing sa kanya. Pero yung biological mom ko, ayun, nasa kulungan na kasi. Lagi niya akong sinasaktan at niloloko si daddy noon. Suminghap naman si Stacy doon. Sorry, hindi mo naman kailangang ikwento yung parte ng buhay mong yun kung hindi ka komportable. Wala kang dapat ihingi ng sorry. At ayos lang naman sa akin. Kasi ang biological mom ko yung rason kung bakit ako takot. Napalunok na lang si Stacy. Parang unti-unting rumihistro ang gustong iparating ni Rakim at ang rason nito. Alam mo ba kung bakit ako takot magpakita sa'yo nang ikasal na tayo? Kasi baka kagaya ka rin niya. Sorry kung ginudge na kita. Doon pa lang pero wala eh. Tama ka, duwag ako. Hindi kita kayang pakiharapan bilang ako dahil doon. Pero kinausap ako ng lolo mo at sinabing nagbanta ka daw na makikipag-anal. Siyempre natakot din naman ako doon. Kaya tinake ko na yung advice niya na kilalanin kita. Pero hindi yung totoong ako kasi baka kapag nalaman mo kung gaano kaduwag yung napangasawa mo baka mas lalo mo lang siyang ayawan. Tumawa si Rakim pero hindi yun umabot sa kanyang mga mata. Kaya humihingi ako ulit sa'yo ng tawad, Stacy. Maling-mali talaga yung nagawa ko pero sana huwag kang magalit sa lolo mo Kasi ako naman talaga yung may ideya ng lahat ng to eh. Hindi alam ni Stacy pero parang nanubig ang gilid ng mga mata niya. Hindi niya mapigilang maging emosyonal matapos lahat ng mga narinig niya. Pwede mo namang sabihin lahat ng yun sa akin bilang ikaw talaga eh. Hindi mo na kailangan magpanggap. Kasi matatanggap ko naman kung hindi mo ko kayang pakiharapan kalaunan. I just need one good reason and then I'll let you be until you're ready to face me for real. Alam ko. At huli na yun ang ma-realized ko. Kaya sorry talaga sa nagawa ko. Sana mapatawad mo ako. Well, you need to work hard for that. Earn my forgiveness, Mr. Del Mundo. Sure. Mrs. Del Mundo. Walang problema sa akin yan. Tila nawala ang malaking harang sa pagitan nila matapos ang usapan nilang yun at inaamin ni Stacy na masarap yon sa kanyang pakiramdam. Na wala siyang inaalala pa't iniiwasan. Kaya naman ang sumunod na Lunes, kinakausap na ni Stacy si Rakim nang sinundo siya nito. Di ba't mayaman naman talaga kayo? Wala ka bang ibang pinagkakaabalahan aside from being my driver? Tanong pa ni Stacy habang nagkakabit ng seatbelt. Well, madami-dami naman. Pero kayang-kaya ko na yun. Natatanong ko naman yung secretary ko kada uwi ko dun eh. Kada uwi? Gaano ka kadalas umuwi sa inyo? Kapag tapos na ako sa lahat ng trabaho ko dito. Tsaka ako babalik. Kumunot ang noo ni Stacy. Aren't you even feeling tired after your work here? Kasi aminin man natin sa hindi, mabigat yung trabaho mo dito. Lalo na nung naghardinero ka. Napahalakhak si Rakim. Napapagod naman, pero babalik-balikan ko pa rin. Nandito yung pahinga ko eh. Sagot nito at makahulugang tumingin kay Stacy na naramdaman ang pag-init ng kanyang pisngi. Umiwas agad ng tingin si Stacy. Tara na nga. Hoy, kinilig. Pero ayos lang yan. Sa akin ka lang dapat kiligin. Hindi na lang pinansin pa yon ni Stacy. Parang bumabalik na ang Kino na nakilala niya. At ang refreshing lang noon sa pakiramdam. Nang bumiyahe na sila, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Ayaw naman nilang bumiyahe pa uwi agad dahil baka may mangyari pang masama sa kanila. Napag-decide na lang nila na tumigil na muna sila sa gilid ng kalsada. Ano ba yan? Ngayon pa talaga umulan? Saad ni Stacy. Kaya nga ma'am. Pero ayos lang. Mas matagal kitang masasolo dito.
Sira ka talaga. Hey! What are you doing? Gulantang na tanong na lang ni Stacy nang bigla na lang lumabas ng kotse ang lalaki. Sinenyasan na siya ni Rakim na lumabas. Halatang nag-e-enjoy na ito sa pagligo ng tubig ulan. Nung una, nagdadalawang isip pa si Stacy. Pero habang nakikita na parang isang batang paslit na tumatakbo-takbo sa ulan si Rakim, parang na-excite na rin siya. Kaya naman inilapag niya ang bag at gamit sa loob bago siya nag-decide na lumabas ng kotse. Ang lamig! Unang bulalas agad ni Stacy. Sinalubong siya agad ni Rakim at hinawakan ng kamay. Tila inaalalayan siya na may kasamang pilyong ngiti sa labi. Gusto mo, painitin natin? Sira ka talaga. Saad ni Stacy sabay hampas sa dibdib ni Rakim. Ilang saglit lang, naghahabulan na sila sa tubig ulan. Hinabol ni Rakim si Stacy at nahuli naman niya ito sa bewang. Huli ka! Saad pa ni Rakim habang humihigpit ang kamay sa bewang ni Stacy. Tila ayaw na siyang pakawalan. Rakim! Natatawang tawag na lang ni Stacy sa pangalan ng lalaki bago umikot-ikot paharap dito. Muntik nang malaglag ang panga niya nang makita sa mas malapitan ang wet look ni Rakim. Mas lalo lang itong naging hot. Ano, ang pogi ng asawa mo, no? Nakangising asar pa ni Rakim kay Stacy. Hindi na napigilan pa ni Stacy na pisilin ang dibdib ng lalaki. Ikaw talaga, puro ka talaga kalokohan. Aray, yung pepperoni ko, napisil mo. Kumunot ang noo ni Stacy sa sinabi ng lalaki. Pero agad din niyang napagtanto kung ano yung gusto nitong sabihin kaya napahalakhak na lang din siya. Ngunit habang tumatawa si Stacy, nakatitig na lang sa kanya si Rakim. Nang hindi nito namamalayan, tila ba naengkanto ito sa ganda niya. Agad namang natigilan si Stacy nang tuluyang napansin ang mga titig ni Rakim. What? Takang tanong niya sa lalaki. Mahal kita, Stacy. Mahal na mahal. Why are you suddenly confessing? Talagang sa ilalim ng ulan, ha? Wala lang. At saka na-realized ko lang na dapat lagi ko na lang sabihin sa'yo ang tunay kong nararamdaman. Kasi syempre, ang daming panahon na nasayang dahil sa kaduwagan ko nung una. Really, ha? Patunayan mo. Gusto mong ipakita at iparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal? As in ngayon na? Yup, now na. Sure ka na talaga? Oo nga. Naputol ang dapat na sasabihin ni Stacy nang bigla na lamang siyang hilahin ng isang marubdob na halik ng lalaki. Sa ilalim ng ulan, naramdaman ni Stacy ang halo-halong feelings. Nandoon ang tila paru-paro sa kanyang tiyan na hindi makalma. At higit sa lahat, tila mas naging malinaw ang tunay niyang nararamdaman para sa lalaki. Hindi nila alintana ang patak ng ulan sa kanilang mga balat. Malamig ang panahon pero mas mainit ang halikan nila. Pero agad na naghiwalay ang kanilang labi nang tila maubusan na sila ng hininga. Ano? Na-feel mo na ba yung pagmamahal ko sa'yo, Stacy? Seryosong tanong pa ni Rakim. Napakagat na lang ng pang-ibabang labi si Stacy. Parang hindi pa siya agad nakarecover sa mainit na halikang yun. Pero talagang ramdam na ramdam niya sa halik na yun ni Rakim ang pagmamahal nito. Yeah, ramdam na ramdam ko. And suddenly, I realized my feelings for you as well. Kabadong natawa si Rakim. Wag na muna ngayon. Masyado na akong masaya ngayon para bawiin lang yon ng bagong kalungkutan. What do you mean? Kasi syempre baka hindi tayo parehas ng nararamdaman. Sabihin mo na lang yung desisyon mo bukas. Natawa-tawang sagot nito. Pero paano kung gusto ko nang sabihin ngayon? Ha? We're on the same page, Rakim. So let's make our marriage work for real this time. Saad ni Stacy na siyang kinalaglag na lang ng panga ni Rakim sa gulat. Ano? Mahal din kita. Si Kino ka man, na hardinero, o si Rakim del Mundo, na napangasawa ko sa papel noon. Stacy. What? Iiyak ka na lang dyan sa sobrang tuwa. Pang-aasar pa niya sa lalaki. Bigla na lamang siyang niyakap ni Rakim ng mahigpit at ibinaon ang mukha sa kanyang leeg. Nabasa ang leeg doon ni Stacy. Hindi na niya alam kung tubig ulan pa ba yun o luha na. Umiiyak na kasi si Rakim. You're such a crybaby. Natatawang sambit niya sa lalaki. Ikaw kasi, pinaiyak mo ko. Saad ni Rakim bago alisin ang mukha sa leeg ni Stacy. Pero seryoso. Thank you, Stacy. At bakit ka naman nagti-thank you bigla? Kasi alam mo naman kung ano naging kasalanan ko sa'yo pero sumugal ka pa rin sa akin. Of course. Not unless you're planning to fool me again. Mapagbantang saad pa ni Stacy. Hindi na talaga.
At kung dumating man yung panahon na baka masaktan kita, I'm sure na hindi yun intentional. Ay, multo ko talaga yung hindi kita kinilala agad eh. May multo-multo ka pang nalalaman dyan. Totoo kasi, kaya thank you talaga baby. Agad na naramdaman ni Stacy ang pag-iinit ng kanyang pisngi. May endearment ka na agad sa akin ah. Oo naman, baby kasi kita. Napahagikik na lang ulit si Stacy. Umuwi silang masaya sa hapong yon kahit na basang-basa sa ulan. Mabuti na lang at sa sumunod na araw, hindi naman nagkasakit si Stacy. Ang kaso, nabalitaan niya na nagkasakit naman si Rakim. Kaya pagkatapos ng klase niya sa araw na yon, agad siyang nagpahatid sa bahay nila na first time niyang mapupuntahan. Sumalubong sa kanya sa loob ng malaking bahay ang isang babaeng may magaang aura. Hello, you must be Stacy. Salubong ng ginang. I'm Christine, Rakim's stepmom. Bumeso ito agad kay Stacy. Oh, hello po. Naikwento na po kayo ni Rakim sa akin. Oh really? I hope lahat ng nakwento niya sa'yo is yung mga magagandang bagay about me. Nakakahiya naman kung yung mga embarrassing moments ko ang malaman mo mula sa anak ko. Napangiti na lang si Stacy. Talagang tunay na anak ang turing ng stepmom ni Rakim sa kanya. Anyway, may pupuntahan lang ako saglit. I won't be able to monitor Rakim's condition na pero nandito ka naman na. So, is it really okay to you, Stacy? Hindi ka ba busy? Umiling agad si Stacy. Hindi po, ayos lang po talaga. That's good. May naipaluto naman na akong pagkain kay Rakim. Hindi siya gaanong nakakain kanina dahil wala siyang gana. But I hope meron na ngayon. The love of his life is finally here. Agad namang namula si Stacy doon. Pero mabuti na lang at hindi na gaanong binigyan yun ng pansin ng stepmom ni Rakim dahil ilang saglit lang, nagmadali na rin talaga itong umalis. Itinuro ng isa sa mga kasambahay ang kusina at ang direksyon patungo sa kwarto ni Rakim kaya naman hindi na nahirapan pa si Stacy. Kaya naman ilang saglit lang, kumatok na siya sa pintuan ng kwarto ni Rakim, bit-bit ang tray na may sopas at maiinom. Tumambad sa kanya si Rakim na natutulog sa kanyang kama pero kumibot ang noo at unti-unting nagmulat ng mga mata. Stacy, nandito ka. Tawag nito sa kanya sa malat na boses. Wala, panaginip mo lang to. Sagot niya sa lalaki at napahagikik pa. Marunong ka ng mang-asar ngayon ah. Kanino pa ba ako matututo? Siyempre sa akin. Idol mo ako eh. Doon mas malakas na tumawa si Stacy. Bumangon ka na nga dyan at kumain ka na. Hindi ka daw nakakain ng maayos kanina eh. Yes boss. Sumaludo pa ito at bumangon. Pero mabilis naman itong inalalayan ni Stacy dahil halatang hinang-hina pa ito. Maputla pa kasi ang itsura nito. Kawawa naman ng baby na yan. Tukso pa ni Stacy nang umungol sa sakit ng ulo si Rakim. Ayan, pasaway ka kasi. Ang lakas mag-aya na maligo sa ulan, hindi naman pala kaya. Tahimik lang si Rakim, pero halatang nahihiya rin naman sa nagawa niya. Kinuha na ni Stacy ang mangkok na may lamang sopas at hinalo. Sumandok siya at hinipan yon. Ilang saglit lang ay iniumang na niya yon sa labi ni Rakim at sinubuan ito. Kain ka ng marami, dapat maubos mo to ah. Bilin pa ni Stacy sa lalaki. Yes boss. Basta sinabi mo susundin ko, mahal kita eh. Sagot naman ni Rakim kaya namula si Stacy. Pero inaamin naman niyang kinilig siya doon. Nang natapos ni Rakim kumain, pinainom na rin ito ng gamot ni Stacy. Thank you. Sabi bigla ni Rakim kaya natigilan si Stacy. Dito ka na muna please. Ibababa ko lang tong pinggan. Balik ka please. Oo na po, saglit lang to. Paalam niya at mabilis na ibinaba ang tray. Bumalik din naman si Stacy kagaya ng gusto ni Rakim. Pero nagulat na lamang siya nang makitang may espasyo na siya sa kama nito kung saan siya pwedeng pumwesto. Dito ka, tabi tayo. Wala namang mali kasi mag-asawa naman tayo. Pag-aaya pa ni Rakim kay Stacy. Hindi ka ba natatakot na baka mahawaan mo ko? Taas kilay na tanong pa ni Stacy. Hindi, kasi malakas ang resistensya mo eh. Hindi nga, natablan kahapon nung naligo tayo sa ulan, diba? So feeling mo naman ako si Wonder Woman yan. Hindi, ang tingin ko sa'yo ay isang butihing may bahay na pagbibigyan ng kagustuhan ng kanyang asawa
natabihan siya. Napatawa naman si Stacy doon, pero sa huli, pinagbigyan pa rin naman niya si Rakim. Humiga siya sa tabi nito at mabilis naman siya nitong niyakap na para bang walang planong pakawalan siya. I love you. Bulong ni Rakim. I love you too. Sagot naman ni Stacy at tinignan si Rakim sa mga mata. At tila nangungusap ang kanilang tingin na para bang sapat na yon upang masabi ang nararamdaman nila sa isa't isa. Dahil unti-unti, tinawid nila ang distansya na nasa kanilang pagitan. Nagdaop ang kanilang mga labi sa isang maalab na halik. Ang mga kamay ay nagsimula na ring maglakbay sa mga katawan nila at namuo ang kanilang mga pawis. Ilang saglit lang ay ang halik ay mas naging agresibo at napuno na ng ungol ang buong kwarto. Ramdam ni Stacy ang magkahalong sakit at sarap ng gawin na siyang ganap na babae ng kanyang asawa. Stacy, mahal na mahal kita. Paninindigan kita. Bulong pa ni Rakim. Asawa mo naman ako eh. Pakakasalan kita ulit. I love you. Saad ni Rakim at muling hinalikan sa labi si Stacy. Doon na natulog si Stacy ng gabing yon. Pagod ba naman siya sa mga ginawa nila ni Rakim? Masakit din ang gitna ng kanyang hita at para bang siya naman yung lalagnatin. Yung sinabi ko pala, panimula ni Rakim ulit ng usapan habang nasa kama pa rin sila. Ha? Pakakasalan nga kita ulit. Saan mo gusto? Dapat imbitado na lahat para totoong-totoo na talaga. Hindi na lang sa papel. Church wedding yung gusto ko. Sagot niya. Church wedding? No problem, akong bahala sa lahat. Akala naman ni Stacy ay exaggerated lang si Rakim doon. Pero totoo pala dahil ito yung umasikaso sa lahat ng kailangan nila para sa kasal. Tinatanong lang nito ang mga opinions niya at ang mga gusto nito pagdating sa food at design ng gown. At hindi siya hinahayaang mapagod talaga. At gustong-gusto yun ni Stacy. Kasi nga, nakaka-stress din talaga ng work niya bilang teacher at ang hirap balansehin lahat. Rakim, sorry kung hindi kita nasasamahan sa mga need asikasuhin sa kasal natin ha. Hindi na mapigilan pang sabihin ni Stacy nang pauwi sila galing school dahil sinundo pa siya nito. Bakit ka naman nagsusorry dyan, mahal? Ayos lang naman sa akin. Basta ang gusto ko lang, sisipot ka sa kasal natin na magandang maganda. Okay na ako doon. Talaga? Oo nga, ipapakita ko sa buong probinsya natin na napangasawa ko lang naman ang pinakamagandang babae sa lahat. Tinampal na ito sa dibdib ni Stacy. Natatawa na lang talaga siya sa lalaki. Ganito na talaga ito. Source of happiness niya talaga si Rakim dahil sa mga patutsada at banat nito minsan. Kaya mabuti na lang, binigyan niya ito ulit ng chance. At hindi nagsisi si Stacy doon. Kaya naman nang dumating na ang araw na maglalakad na siya patungo sa altar, hindi na mapagsidlan ang tuwa ni Stacy. This is it, pansit. Bulalas pa ni Rakim nang narating ni Stacy ang direksyon nito. Ngumiti ito pero halatang naluluha sa tuwa. Yeah, hindi ka pwedeng umiyak. Banta pa ni Stacy pero wala naman na siyang nagawa nang tumulo na ang luha ni Rakim. Nang panahon na para sabihin nila ang kanilang mga vows, halos manginig pa si Rakim. Stacy, baby ko, mahal ko, bibingka ko. Panimula ni Rakim. Ikaw na ang isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ang tanga ko lang at hindi ko hinayaan yung sarili kong kilalanin kaagad dahil sa kaduwagan ko. Pero ipinapangako ko hanggang sa kahuli-hulihang hininga ko dito sa mundo. Ikaw ang iibigin ko. Hindi ko na pahahabain pa ang vow ko kasi gusto na kitang ikis agad eh. Muling napahalakhak ang mga bisita dahil doon. Si Stacy naman ang nagbitiw ng kanyang vow. Well, first of all, hindi naman naging madali sa akin lahat. Ang daming nangyari sa atin. But thank you for taking up the courage to show me the real you. Pero gusto ko lang din malaman mo na regardless of who you are, mamahalin kita ng buong puso. Oh, bakit parang hahagulgol ka na dyan? Tukso pa ni Stacy. Halo-halo tuloy ang nararamdaman ng mga guests sa buong durasyon ng kasal. Minsan nagiging emosyonal sila pero minsan matatawa na lang din dahil sa mga paandar nilang mag-asawa. At nang sa wakas inanunsyo na ng pare ang pinakamahalagang balita sa lahat, nagpalakpakan na ang mga tao. I now pronounce you as husband and wife. You may now kiss the bride. Inangat ni Rakim ang belo
na nakaharang sa mukha ni Stacy. At ilang saglit lang, unti-unti nitong inilapit ang mukha nito at pinagsaluhan nila ang halik sa harap ng mga mahal nila sa buhay at ng Panginoon. Yun na yata ang pinaka-sweet na halik nila na napagsaluhan sa buong buhay nila. At kalakip ng halik na yon ay ang pangakong magsasama at magmamahalan sila habang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Stacy at ni Rakim. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.